po sa inyo, Tita Elsa. Kuha lang po sana kami ng konting talambuhay ni Lolo Marciano, no? Dahil balita po namin mag-100 taon na po siya. Ngayon darating na April 11. Paano po ba kayo namulat sa pamumuhay ng inyong ama nung kapanahunan po na siya ay bago pa lang na nakakakilala po sa ating Panginoon? Paano po ang pangyayari ng mga panahon na yon? Ay, ito'y isang mahabang yugto ng aming buhay na noong una kami sumama lahat. Pero dahil sa hindi magandang ipinakita noong tatang na nasamahan na taga Pampanga, kaming lahat ay nag-backslide. Kaya matagal na panahon na nag-iisa si tatay nung masama siya sa mga taga-Baliwag, kila Sister Cora, kila Brother Santos, kaming lahat ay nag-backslide. Mga kapatid, ngayon po ang tatawagin natin ay ang mula susulungan ang nagulaman ay ang pamilyang Maga. Welcome po sa pamilyang Maga. Pwede na po kayo umupo. Ngayon po mga kapatid, ang tatawagin natin ay ang pamumula susulungan ang nagulaman ay ang pamilyang Junyo. Sige po, Brother Junyo. Ayan si Brother Junyo, siya lang mag-isa. Pero malaki pa rin siya natin sa ating kasama natin. Wala na pala tayo sa Panginoon. Sige po, Brother Junyo, maupo na po kayo. Ako'y inabot ng 15 years. 1980 siya na born again. Nung ako ay balik loob sa Panginoon ay 1995. Lagi siyang nagsishare sa amin ng salita ng Diyos. Pag kami nakita dito, babaydulan niya kami. Pero hindi namin pinapansin. Bagkos kami lahat ay umiiwas. Ma, hindi ka bigyan na ng mga biyahe ng gulay, hindi ka pa pwede naman naman na. Okay naman kung muna na. Ay, sa susunod na araw makikinig na ako niya. Dadating na kasi yung jeep kakay. Wala akong oras ngayon. Ano man po pwedeng, paralan man lang kita kahit konti salita ng Diyos. Ay, tatay, parating na yung jeep. Sa susunod na lang, ha? Gagabihin kasi kami, hapik pa tatay, naku. Ay, saka na lang, pag tsaka na lang ako kulitin, iparating na talaga yung jeep Kailan ba yan? Saka na lang kung kapag huli na ang lahat. Mano, ulit. Atay, sige, saka na lang, ha? Nalang tayo magkita ulit. Talagang kailangan mo talagang umalis. Asensya ka na, tay. Mamadali ko lang ka. Natali. Ay, nako mga apo, uwi na kayo. Andiyan na naman yung mga panakin. Nako, mahuhuli na naman kayo ng lolo nyo. Dennis, tigilan mo na yan. Tawagin mo ng mami mo doon. At uuwi na kayo. Umuwi na kayo, sige. Oy, Lacey, nasaan ang nanay mo? Tawagin mo at umuwi na rin kayo. At pag-higil, nako, maabutan kayo ng lolo mo. Babay, kulong kayo noon. Sige na, umuwi na kayo. Sige. Ikaw, Norma, ang paninda mo doon. Tama na yan, tigilan mo na yan. Ay, at ako'y talagang aalis na nga at pakabutan pa ako ng tatay. At ako'y may mag-aayos pa ng gulay. Sige, nanay. Okay, At ako'y sige. aalis na rin. Sige. Sige, ayan na. Nakabutan na naman kayo noon. Nako. Sige, nanay. Uwi na. Alis na ako. Okay, sige, ingat kayo. Patakas kami na magsisimula siya ng Bible study. Sasama kami sa prayer, tapos isa-isa kami mawawala. Ganon, simula. Ngayon, nung ako ngayon ay nagkasakit ang anak ko, tinawag ako ng Panginoon dahil sa sitwasyong ang anak kong pangalawa ay nagkasakit. Siya ay may asthmatic siya, lagi siyang nasa doktor. Nung ipagamot ko siya, sabi ko sa doktora, alam mo bang ultimatum na gamot? Ang sagot lang niya sa akin, ang hika ay lifetime.
naku, ang gawin mo ipagnobena mo. Sabi ko, kami inaaralan ni tatay na dumirekta sa Panginoon. Wala na yung kung saan padadaan. Kaya nung gabi na yun, nung sinabi sa akin na ako ay mag-nobena, tinanong ko yung sarili ko, gagawin ko pa ba kayo? Tama ba yun? Gulong-gulo ang isipan ko. Ngayon, ang sabi ko, Lord, naguguluhan ako, turo mo sa akin ang aking gagawin. Hanggang sa nagbukas ako ng Bible, nang talagang walang nag-uutos. Dati magbubukas ako Bible, sasabihin tatay, buklatin mo sa ganon, buksan mo sa ganong pahina, basahin mo. Nakakabasa ko Bible pag tinuto sa akin. Pero nung gabi na yon, nung matutulog na ako, gulong-gulo isip ko, sabi ko, Lord, naguguluhan ako, ano bang gagawin ko? Alam ko, Lord, ikaw lang, walang ibang magpapagaling sa anak ko, kundi ikaw. Kaya ituro mo sa akin kung ano gagawin ko. Binuksan ko ang Bible. Ang pinabasa sa akin ay 1:14 verse 1. Ang sabi doon, huwag maglumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Panginoon. Magsisampalataya sa akin. Yun lamang yung nabasa ko. Umiyak na ako. Sabi ko, Lord, heto ka lang naman pala. Pwede naman pala kitang makausap anytime. Amen. Iyon ang nagsimula na ako'y nagbasa at sinaliksi ko ang kasulatan hanggang sa nabasa ko. Pag nakilala mo, Panginoon, una mong kaaway ay kasambahay. Na ganun din ang nangyari kay tatay. At sa akin, nung ako'y nagbabasa na, parang kaaway ko lahat sila. At nabasa ko pa ron, ang hindi makaiwan sa asawa, sa anak ng bahay, sa anak ng lalaki, hindi karapat-dapat sa akin. Iyon, nagpasya ako, nasasama na ako. Pero bago po yun, no, nabalitaan po namin na nung isang beses po nagkaroon po kayo ng conversation ni Lolo Marciano. Umuwi kami Sunday, family day, umuwi kami talaga. Ngayon, tinawag niya ako dyan sa terrace, sabi niya, basahin mo to. Yun nga, pinabasa sa akin. Ako'y naparito, hindi para magdala ng kapayapaan, kundi para magdala ng tabak. Ang sagot ko sa kanya, anong klaseng Diyos ba kayo meron dyan? May tabak-tabak pa kayo? Sabi ko gano'n. Ako ba ang nagsulat nila? Hindi ba pinabasa ko lang sa iyo? Napagmuni-muni ko, hindi nga naman siyang nagsulat, pinabasa lang. Napahiya ako, sabi ko, sige tay, aalis na kami, yung mga bata, nag-iiyakan na, uuwi na ho ako. Kaya, alis na po kami. Elsa, halika nga muna, upo ka muna dito. Basahin mo nga itong nakasulat sa Matthew. Ibasa mo yung nakasulat sa Matthew 24. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ano bang klaseng Diyos sila? May patabak-tabak pa kayo? Ako ba nagsulat niyan? Di ba pinabasa ko lang sa'yo? Hindi ba nasa sulat sa Bible yan? Ang Diyos ang nagsabi nila yun, hindi ako. Mami, alis na daw po tayo. Nandiyan na po sa sakyan. Naghihintay na po sila dati sa labas. Tara, alis na po kami. Tayo, alis na lang po pala kami. Nandiyan na po yung mga bata sa sakyan. Shit, mag-iingat kayo ha. Ganon. Kaya, sabi ko, nakipagtalo pa ako sabi ko, di ba ako binigay bugtong na anak para tayo tubusin sa mga kasalanan natin? May tabak-tabak pa ka. Hindi nga ako nagsulat nito Pinabasa ko, naunawaan ko yung mga verses na yon nung ako ay nagsaliksik. Yun ang nagpamulat at ipinasya ko na sumama kay tatay. Tayo, ako pala may kasabihin sa inyo. Simula po bukas ako po yung sasama sa inyo. Diretso na po po. Salamat sa Diyos. Sabi nga dito sa John 3, verse 3, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi sa iyo,
maliban na ang tayo ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Salamat sa iyo, Tay, at ginamit ka ng Panginoon upang makilala ko siya. Ay, praise God. Salamat naman at nakakilala ka sa ating Panginoon. September 7 yon, 1995, birthday ni Kuya Edgar. At noon nag-blessing ang bakery na full. Kaya ako ang unang nabautismo. Ayun. Kaya nung pagdating ko rito, sabi ko, Tay, sasama na ho ako sa inyo. Si tatay ay naluha sa galak. Inalala niya ako mula alas 7 ng gabi, pagkadaling niya sa bukid, pagkahapunan, umupo siya, inalalan ako hanggang dumating yung 11 o'clock, dumating yung mister ko, saka yung tatlong anak ko, yung bunso, kasama ko yung mga dito. At ako'y sinusundo. Ang sabi, yung mga anak ko, nag-iiyakan, Mami, sumama ka na. Kasi pag hindi ka sumama, hindi ka na makapag-uwi sa akin. Basta sumama ka na. Sabi ko, hindi, basta bukas ako sasama sa inyo. Bukas ako umuwi. Mami! Mami! Sumama ka na po sa amin. Hindi ka na po makakauwi kapag nandito ka po. Sumama ka na po sa amin na, Daddy. Kayo mag-alala mga anak. Magsisimba lang ako bukas. At kung hindi na po bukas, sama lang ako sa lolo sa akin. Eh di, si Ditchen, hindi pa sa Christian, sige na, galit na galit sa akin. Hanggang sa dinala ako sa kwarto, kinausap ako. Elsa, ano ba yung kalukuhan mo na yan? Bakit ba kailangang nandito ka? Sumama ka umuwi doon sa asawa mo. Anong kalokohan niyang gagaya ka pa dyan sa ama mo? Na ang gusto puro Bible, Bible. Tumigil ka nga. Umuwi ka na. At kawawa yung mga anak mo, nag-iiyakan din. Si tatay na iwan dito. At iyak ng iyak ako dahil nga pati mga anak ko. Ang mister ko nga lumuluhod sa akin. At ang sabi niya, sumama ka lang sa akin, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Lahat ng gusto mong sinasabi mo na kalayaan, ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ko, hindi ko na kailangan. Kasi nung pag-uwi ko pa lang, na ako'y kasabay ni Eric, parang may tinik na nabunot na sa akin. Nung i-declare ko pa lang na ako'y sasama na at ako'y magpapabautismo. Naramdaman ko na ang presensya ni Lord. Oo, ang ano pang iniiyak-iyak mo dyan. Sumama ka nang umuwi sa asawa mo. Nasaan ba si Johnny? Tawagin mo nga si Johnny. At iuwi na to. Anak mo. Johnny, iuwi mo na yung asawa mo. Elsa, tara, sumama ka na sa akin. Lahat naman ng gusto bibigay ko na sa'yo. Basta sumama ka lang sa akin. Sumama ka na doon sa asawa mo. Gumaya ka na. Eh, malaya ka na, Elsa. Kahit anong gawin mo, gawin mo na kung anong gusto mo. Basta sumama ka na sa akin, Elsa. Hindi ako sasama. Una ang desisyon ko. Sasama ako kay tatay. Diretso na bautismo. Ano ba kalokohan yung pinagsasasabi mo? Bakit kailangan, kung sumama ka umuwi sa asawa mo? Hindi po pwede yung ganyan. Sumama ka umuwi. Narinig ni tatay na nag-iiyakan kami. Pati yung mister ko, ang sabi, naalaan nga na gusto kong ang gusto ng mister ko isama ko. Ang sabi niya, Johnny, iyan ay dumiklara na nasasama sa akin. Ang gusto ko yung mga anak ko'y maipon ko. Huwag mo ikay sasama, dumiklara na yan na magpapabotis mo bukas. Kung gusto mong umuwi ka na. Iwanan mo, ako ang maghahatid niyang bukas. Ganon-ganon ang sabi ng tatay. Huwag ka nang... Ano ba yan? Ano ba nangyayari dyan? Ano ba kaguluhan yan? Ano ba nangyayari dito? Mama ka na Ang umuwi gusto sa asawa mo. sisimba daw. Sasama na raw sa iyo. Gusto iuwi ng asawa ni Johnny. Johnny, wag mong isasama yan. Dumiklara na yan sa akin, nasasama sa akin sa pagsamba bukas. Ikaw ba, ano ba kalokohan yung dinidesisyon mo sa sarili mo? Kung gusto mo, ako ang maghahatid sa kanya sa'yo bukas. Kaya wag mo nang piliting isama ngayon yan. Kung anong mga desisyon niyo yung ginagawa niyo na yan. Puro ka kalokohan, Elsa. Sige na Johnny, umuwi ka na. Ako na bahala sa kanya bukas. Ihahatid ko siya sa'yo. Kung ano-anong kalokohan niyo yan. Kaya hindi ako naisamang umuwi ng mister ko ng gabi na yon. At
umuwi sila ng 3 anak ko kasi yung baby hindi ko pwede kasama dahil nag-breastfeed pa siya sa akin yung panahon na yun. At mula noon, nung ako yung maging Christian na, nabuo, na puno lahat. Yung kakulangan, yung nagseserpili ako, na wala akong trabaho, na gano'n na lang ba yung buhay ko. Mula kasi nung ako mag-asawa, hindi na niya ako pinagtrabaho. Kaya talagang full-time housewife, pero may sinasabi kami sa akin. Lagi pa rin sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Kaya nung magkaroon ako ng oras sa pagbabasa ng Bible, sa pag-attend pag Sunday, nakakuha ako ng contentment. At nakita ko ang tunay na ligaya ay tanging sa Panginoon lang. Amen. Praise God. So, yung pagkatawag po sa inyo, gano'n na lang. Yung sa mga kapatid nyo po, paano po tinawag yung inyong mga kapatid? Kayo po ba may alam kung paano sila inabot din ng ating Panginoon? Sapagkat ang pagkakaalam ko po ay ilan na sa inyong mga kapatid ang nagsitalima na halo sa ating Panginoon. Ang una talagang tinawag sa amin ay si Kuya Edgar. Kasi down na down siya, nagkalugi-lugi sa pagtitinda ng soft drinks, ng bigas, ng bakery. Talagang nandun yung na-down. Ngayon, siguro talagang may purpose na si Lord para tawagin siya. Kaya natuto siyang lumapit at nagbigay ng oras sa Panginoon. At yun naman ang simula na siya unti-unti nakahahon. Siya ang unang tinawag. Pagkaraan, sumunod naman si Ate Nelly. Dahil nung panahon din na yun, si Ate, umuwi na rin dyan, nagtinda rin sa bakery ng mga lutong pagkain, at nagbigay na din ng oras. Si Ate, no, sinasabi niya, hindi lang mamamatay ako, hindi ako makakatikim ng sariling bahay. Pero puruhin ng Panginoon, sa ngayon, nagkaroon siya ng sariling bahay, may paupahan ka. Ganun kadakila ang Panginoon. Kuya, si Eric, ikaw na gumawa nito. Hindi ko kasi kaya eh. Sabi na nga. Le! 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 Mga anak, Le! Eric, Lysie, gagawin yung mga bantay natin, dalan nyo. Andiyan na natin, lolo mo na. Dalan yung mga bata, dalan nyo. Le! Dalan niya. Atay, sandali lang ha. Atay, paano po? Eric, Lysie! Ba't ba napakatagal mong buksan ay pinto? Meron nga akong ginagawa sandali lang sa kusina, tatay. Eric, Lysie, ang lolo nyo! Nasa may dalawang bata. Ako, nandun sa kusina ho. Ano ba kayo mga bata? Kumana kayo sa lolo nyo? Ano mga apo? Oo, katagal-tagal niya daw buksan yung pinto. Ba't ba ayaw niyo pagbuksan ng pinto? Bakit ba kanina pa ako tawag ng tawag, hindi man na kayo sumasagot? Mga naglalaro ko, tatay. Kaya ako ngayon magiging na, sandali. Papa, nasan na yata yung bantay niyo rito? Nawawala yata. Tumakbo ba? Tayo ngayon mag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag kayong aalis, Lysie at Eric ha, makinig kayo. Napakahalaga nito. Sabi sa Matthew 6, talatang 33, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan na meron tayong nagpapala, hindi yung kamukha ng alaga nyo dyan ha. Na tayo ay may Diyos na nagpapala, hindi yung alaga nyo na tumatakbo. Kaya napakahalaga na pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Ha, mga bata? Naintindihan niyo po ba? Ayaw yung sumagot. Bakit, Lysie? Eric? Hindi niyo ba naiintindihan? Napakahalaga na tayo ay may Diyos na buhay. Dahil tayo pag nawalay sa Kanya, wala tayong magagawang anuman.
Hindi yung kamukha ng bantay nyo dyan na nawawala at tumatakbo. Naintindihan nyo? Iyon nga po, nakarating po sa amin na meron nga raw pong isa pa sa inyong mga kapatid na katulad po ni Sister Ason na nagkaroon din po sila ng pakikipagtalo sa inyong ama. Katulad nyo po, ng mga panahon na nangangatwiran siya. Kasi nga tuwing uuwi siya, balikbayan, sesyeran siya. Ngayon, di siyempre, si Ateson, edukada, talagang minsan, talagang parang nagkaroon na ito ikatay, hayaan nyo at babasahin ko muna yung Biblia. At talagang ayaw pa niya. Babasahin ko muna at saka ako sasama sa inyo. Di yun, sa pagsisearch nga ni Ateson, nagbalik na siya, nagbabasa siya, at kung meron siyang mga tanong, tinatawagan niya si tatay para lubos niyang maunawaan. Burason, Paano mo tayo? tama-tama tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Saan mo ba kayo galing tayo? Humayo lang kami, kasama ko sila Brother Freddy. Tayo may tinatapos ako dito sa math subject ko eh. Tayo sa kanila lang ako magbabasa niyan. Ako na lang mismo mag-isa magbabasa. Nako, Corazon, nakinig ka sa akin. Unahin mo to, kaysa dyan sa ginagawa mo. Mas marami kang matututunan dito. Huwag ka nang mas marunong pa sa akin. Tayo talagang mas marunong ako sa inyo. Meron akong 3 diploma. Elementarya, high school, at college. Kaya mas marunong ako sa inyo. Saka ako na yan babasahin, tay. Ako na lang mismo magbabasa sa sarili ko. Kaya ko naman yun. Kailangan ko na kasi talaga tumatapos, tay. Kaya hindi na ako kailangan mga abala pa na ganyan. Ikaw na nga ang bahala, bata ka. Sa isang araw, mag-aralan tayo ha. Ay, nakakapagod naman itong maghapon ng pagkaaral ng mga itinuturo ko ito. Nakapagbasa nga muna ng Biblia na laging itinuturo sa akin ng tatay ko. Subalit pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang mga marurunong at ang may hina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing ng dakila sa sanlibutan. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Diyos ko, para sa akin po ba ang talatang ito? Diyos ko, patawarin niyo po ako sa kasalanang nagawa ko. Hinama ko po ang karunungan ng tatay ko na ako pala talaga ang walang alam at mangmang. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Pinapangako ko po na pag-uwi ko, susunod na po ako sa tatay ko. At susundin ko na po yung mga sinasabi niya sa akin na mas aralin ko po ang salita ninyo. At isang araw, nagkasakit niya ang tatay. Ngayon, meron siyang matanda na nagsabi sa kanya, "Sister, ikaw hinahabol ka ng Panginoon." Yun ang alam ko sa kwento niya. Ang iligtas siya, anong hinahabol? Matagal ka na sinishare ng tatay mo, pero hindi ka nakikinig. Parang ganun yung pagkakaunawa mo. Ngayon, di nagsimula nga siyang magbasa. At nung magkasakit, sabi niya, "Lord, pagalingin mo lang si tatay, uuwi ako, at ako magsasama sa kanya na ako'y sasama." Sino ba itong tumatawag na to? Ay, Sanse. Oh, Sanse, ba't ka napatawag? Alanganin na ang oras ah. Kakagaling ko lang sa school. Ha? Ano nangyari sa tatay? Sige, gagawan ko ng paraan para makauwi ako agad-agad. Wala pa akong ticket sa ngayon, pero gagawan ko ng paraan para makauwi ako agad-agad para mapuntahan ko sa tatay. O sige na, maingat kayo dyan. Balitaan niyo ako palagi ha. Please, Lord, bigyan niyo pa po ng lakas ang tatay ko. Gusto ko pong ako mismo magsabi sa kanya. Ako mismo magsabi sa harapan niya na sumusunod na ako sa kanya. Sumusunod na ako
At gusto ko na rin umanib sa pananampalataya niya para sa inyo, Lord. Kaya yun ang naging simula. Sumama na siya at nagkaroon sila ng church ng Faith, Hope, and Love sa Amerika. Oo. Nagsimula sila at nung namatay nga si inay na born again na rin. Pero- At nung ang nanay namin, bago namatay, may 3 years na siya na Bible. Na isa-isa na kaming tinawag ng Panginoon. Pero bago daw po yun, no, napakahirap daw po ng pinagdaanan ni Lolo Luciano sa inyong Ay, oo. ina sapagkat tuwing darating daw po ang kanyang mga kapatiran sa pananampalataya, talagang pinagdadapugan at nagsasalita po siya minsan ng mga bagay na makasasakit para dun sa damdamin ng mga kapatiran na uma-attend po rito sa inyong tahanan. Ay, nagkakatakbuhan din si tatay, pupunta sa amin sa Pulumbuhangin at sasabihin niya sa akin, yung ama mo, wala na tayong mga kapitbahay, wala na tayong mga kamag-anak, nilayuan na tayong lahat. Ala kasing ginawa, kundi iyandot yung Bible na yan, iyandot yung Bible na yan. Kaya wala nang pumupunta sa atin. Sabi gano'n. Marciano, saan ka ba pupunta at gayak na gayak ka? Pero at sumama ka sa amin, hahayo kami sa bundok at may dadalawin kami doon. Ano ba yung daladala nyo na yan? Yung mga Bible, Sagrado Freddy, Patay Jomo. Ba, ibang-iba na kayo ngayon ah. Dati-rati ang daladala nyo, bomba na sitaw. Tapos may hila-hila kayong kalabaw. Pero ngayon, Biblia na. Baka lumagpas kayo sa langit. Tara na't sumama ka na lang sa amin. Mga kapatid, tara, sumama sa amin. Ang maranasan mong makinig ng Biblia. Marami akong gagawin eh. Marami akong lakad. Tara na kapatid, sumama ka na. Tara na, minsan lang to. Saka para makilala mo Panginoon. Naku, kayo na lang. Talaga itong mga buwang agyan na to. Sasama pa ako sa kalokohan. Makauwi na lang. Magandang hapon po, Brother Julio. Ako po, Lolo. Mga po. Brother? Brother! Nandiyan na pala kayo mga kapatid. Dali, pasok kayo. Narito na naman yung mga iyan. Nang dahil sa kanila, nawala na kami ng kapitbahay. Nawala na kami ng mga kamag-anak. Pagpunta rito, puro Biblia ang inilalahad. Kaya wala na kaming kapitbahay, wala na kaming kamag-anak. Wala na kami ng kapitbahay. Wala na kami ng kamag-anak. Kaya pupunta rito, puro Biblia ang sinaandot sa tao. Hindi mo lang pong pansinin, pasensya na po kayo. Pasensya na kayo mga kapatid. Isang. Kumo naman nung panahon na yon, ako nakakapakinig nga at talagang ako sasama na nga. Eh, sabi ko, inay, yun na. Parang tama naman ako si tatay. Purihin ng Diyos dahil pag ikaw talagang may guidance ka ng Holy Spirit, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya Amen. hanggang sila sa baliwag nagkasama ni Brother Santos. At yun nga po, no, bago po namatay ang inyong ina, talaga daw po naiba. Kumbaga nag-twist yung kanyang pananampalataya. Totoo yun. Sasabihin niya, hoy, sumama kayo, maganda pala. Yun. Akala ko noon mapakaganda pala rito, masaya. Kaya sumama na kayo. Pag nakita yung mga kapatid niya riyan, yung mga pinsan niya, sila Nanang Maria, sila Nanang Celia, sumama kayo, masaya pala dito, napakaganda pala. Si San Marcosa, ilang hapon?
Oh, Brother Santos, hindi na tala kayo. Tara, pumasok kayo. Gandang hapon na. Sige, pumasok na kayo. Tatawagin ko lang po yung iba. Kasi lang makakakinig din sila sa salita ng Panginoon. Marami tayo, makabusin na lang tayo. Opo muna kayo dyan, brother. Hoy, hali kayo. Sumama kayo sandali sa Bible study. Maganda pala rito. Napakasarap makinig ng salita ng Panginoon. Hali kayo, sumama kayo dito. Maganda pala rito. Masaya. Kaya, sarap tayo magsama-samang magturi sa Panginoon. Sige po, Lola! Susunod na po kami dyan. Sir Mendoza, tara, makapagsimula na tayo. Oo, ayun. Kayo, tara na rin. Ay, magsisisunod na sila para marami tayo. Maraming makapakinig ng salita ng Panginoon. Praise God. Amen. Yun ang kagandaan ng nasa piling ng ating Panginoon na iiba Amen. yung puso, napapalitan ng iba. Amen. At meron daw po pangyayari sa inyong kapatid na lalaki bago yung una pong nakakilala, no? Totoo po ba na nanutok pa po yata siya ng baril ng mga panahon na ang inyong pong mga kapatiran sa pananampalataya ay dadalaw at parang inabangan na niya sapagkat nung panahon na hindi pa siya nananampalataya sa ating Panginoon ay naisipan niyang pagbunutan ng baril dahil siguro po sa kagustuhan niyang pigilan yung pagpunta sa inyong tahanan. Totoo pong nangyari yung bagay na yan. Totoo yun. At narinig ko rin, nung panahon na wala ako rito, kaya narinig ko na may tinutukan ng baril. Yun yung mga kapatiran sa baliwag. Talagang pinagkasahan niya ng baril. At ang sabi ro, yung Brother Santos, kapatid, kami hindi pumunta para makipag-away. Kami narito. Inimbita kami ng tatang mo para mag-Bible. Hindi kami nakikipag-away. Padro nyo! Father? Ano na naman ba kayo? Hindi ba kayo pipigil? Paano kami pinagkasabi yung sira ulo Ano ba gusto nyo? Father, minahong ka. Hindi kami nagpunta rito upang makipag-aaway. Naparito lang kami para magahit niya sa salita ng Panginoon. Ako na kami ng tao Hindi mo ba kayo luluban? Edgar, minahong ka. Ay puso mo ngayon dito para magpahayag ng salita ng Panginoon. Wala silang masamang intention sa atin. Father, babalik na lang kami. Babalik na lang kami Sinsya na kayo mga kapatid, patausapin ko lang yung ano ko. Okay lang ko. Kaya brother po niya, alis na kami. Totoo yun. Kaya yung mga pangyayari yun, nangyari. At alam kong pinagsisihan na rin ni Kuya Edgar yun. At siya nga ang una na born-again. At dahil daw po sa pagkakasakit ng kanyang anak na panganay sa babae po yata, no? Yung Ayun pa, Banji, isa, ay natuto siyang kumilala sa ating Panginoon. Oo, nung panahon na yun, meningococcinia. Yung meningococcinia ng araw, wala pang nakakaligtas dito sa atin. Nung panahon na yun, sabi ni Kuya Edgar, nung nasa emergency room pa lang siya, talagang si Bagay makulang-makula, nagsususuka, dinipa na niya kanyang kamay. Panginoon, hindi maikli ang iyong kamay. Abutin mo ang anak ko. Hanggang sa kami ngay dumalaw, ganun ang inabutan namin. At purihin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay talagang kung taos-puso yung iyong panalangin, ay talagang bibigay niya sa iyo. Po, bakit ang anak ko pa ang ginapuan ng karamdaman na ito? Panginoon, pinadalangin ko po ang aking buhay, Panginoon. Pagilingin niyo po ang aking anak at aking susunod sa kagustuhan niyo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na napakalaki ng aking kasalanan. Kaya sinusuko ko po sa inyo ang aking buhay, Panginoon. Panginoon, eto po ako ngayon at lumuluhod po sa inyo at nagmamakaawa, Panginoon. Paggaligin niyo po ang aking anak, Panginoon.
At susunod na po ako sa inyong kagustuhan, Panginoon. Kaya ang nangyari nung kay Banji, Miracle, ang sabi nga, ang pangyayari niyon, talagang lalong nagpatibay sa pananampalataya ni Kuya Edgar. Praise God. Ako hindi pa Christian si Kuya Edgar pa lang yung na talagang andun yung pagsubok na magkakaroon naman ng victory after. Ito yun. Amen. Praise God. At yun nga po, no, napakadakila po ng ating Panginoon at hanggang ngayon daw po nakakapagbasa pa si Lolo Marciano ng Biblia. So napakabunga ng ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Amen. At ano po ba yung kwento tungkol po sa pagtanggap niya sa Biblia sa ating Panginoon? Nung panahon na siya nakasalamin pa at malabo po ang kanyang paningin. Kasi ako nagising na si tatay, palabasan ng library. Palabasa siya. Hanggang sa nakasama nga siya sa mga tigaliwan. Panginoon, sayang, nung dumating ka sa buhay ko, lipas na ang aking paningin. Yun lang yung sinambit niya. Ngayon, sa pagsusot niya sa lamin, para bang lalong lumabo nung nakasalamin siya. Ang pag-asa niya, yung salamin niya na yun, baka kulang na, ang grado, ano. Ngayon, inalis niya ang salamin. Nagulat siya, napakalinaw na ang mata niya kahit walang salamin. Mula noon, hinubad na niya ang salamin at luminaw ang kanyang mata. Tila lalong lumabi paningin ko. Gusto ko pa naman magbasa ng Biblia. Panginoon, ako'y nanghihinayang sa iyo. Nang dumating ka sa buhay ko, ilipas na ang aking paningin. Parang lumilinaw na yata yung mga letra. Ito nga. Ano ba? Napaligtad, bakit lalong lumalabo nung nakasalamin ako? Mas malinaw na. Kuhan ko nga, sabi dito sa Jeremias 29, talatang 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Malinaw na talaga paningin ko. Kahit sa malayo, malinaw. Napakabuti mo, Panginoon. Praise God! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito yun. Tunay na hindi natin kayang ipaliwanag yung kapangyarihan ng ating Panginoon, ano, pag pumilis po siya sa ating buhay. So, napakarami pa raw pong patotoo ang ating Lolo Marciano na ito, no? Si Lolo Marciano sa kanyang buhay, kung saan maraming milagro at maraming patotoo ng kabutihan ng ating Panginoon na ipinamalas sa kanya, kahit sa kabukiran, kahit sa mga gawa po ng kanyang kamay, sa kanyang lupain, talagang pinagpala siya ng ating Panginoon at maraming himala na pinamalas sa kanya ang ating Panginoon. Lord, yung pundo naman ay dito mo nagdalhin. At tadyang na yung aking mga pananim. Lord, lalagpas. Ayan Lord, nasa tapat ko na. Ayan Lord, thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord, purihin ka Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Tunay na napakabuti mo. Praise God, hallelujah. Thank you Lord. At tulad nga po ng inyong sinabi na isa-isa po kayong inaabot ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng inyong Ama. Ene! Ene! Pasok ka, Brother Santo. Puhuna yan. Ene! Ay, ano po yun? Ano po? Ba't po kayo tila po hinapo na po kayo?
Eh, pagkat manong merienda si Brother Santos at si Brother Freddy at kami aayo pa mamaya sa Bustos eh. Sige po, ako po yung magagayak na po. Kaya din po yung merienda, mag-merienda muna po kayo. Eh, nabigyan mo ng merienda si Brother Santos. Maraming salamat. Sige po, merienda na po kayo dyan. Sige, Sene, salamat. Sige po tayo. Sige, ayun na kayo, brother. Merienda muna kayo para pagkain natin hindi tayo mabuto. Sene. Sene. Bakit po tayo? Talaga, sumama ka sa akin at may Bible din sa nanangini mo eh. Ito yung may gagawin pa po ako. Magluluto pa po ang hapunan natin. Nung barbecue pa, kukulong ko pa po. Hindi ako sa inyo. Hindi naman po pwede na lagi ka na lang magluluto dyan. Para kang si Marta na abala sa buhay. Eh, yan yung rin. Susunod na lang po ako kasama. Puro na lang sa susunod. Yung ba naman pagluluto na yun, sandali lang naman yan. At pwede naman kahit anikainin natin mamaya. Ay, naku, hirap na talaga kain. Yan eh. Dapat nandiyan na sila Sister Asha at sila Honor at tayo ipunta na sa church. Po tayo, nakagayak na po ako. Ay, salamat. Salamat siya eh. Mga kapatid, nandiyan lang pala kayo. Nasa si Brother Freddy? Ayun o, makahanda na rin. Brother Renzo? Baka padating na ako, kapatid. Ay, halika na. Tayo pumunta na sa bundok at baka nag-aantay na sila kapatid na rin. Tara. Tara. Pamainit na yun. Kaya mga kapatid, ang tayo maka-kiss na. Ha? Enzo! 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 Ay, kuya, ikaw pala. Eh, nasan ba si Enzo? Eh, wala kuya ah. Nasa bukid at nagpaanin ng palay. Anong ba? Ayos sana kami eh. Nga, Brother Freddy eh. Wala pa naman si Brother Freddy eh. Talagang nabikini at tayo maglaran muna ng salita ng Diyos. Sige, wala namang masama dyan. Sige, anong oras kayong uuwi? Eh, hindi ko alam, kuya, kung anong oras ang dating niya. Eh, kuya, alam ba ni Enzo na kakayo kayo ngayon? Eh, tiyak naman kung alam yun, eh, maaga po uwi yun. Ganun ba yun eh? Eh, kung ganun eh, tayo na muna mag-aralan habang wala pa si Enzo. Eh, kamusta ka na ba? Yung bang mga inaral ko sa'yo eh, natatandaan mo ba? Eh, kuya, alam mo naman na yung ating kinagis na, no? Kinatakinan na tradisyon. Eh, mahirap pa rin bitawan. Oh, hindi. Ano bang pinagis na sinasabi mo na yan? Tigilan mo na yung pamana sa atin ng mga magulang natin na yan na yung pangangatwiran mo na yan na yung isang Kanada pa, eh, doon ka na lang babangon. Eh, paano kung sa tayo ng Kalabaw ka madapa? Doon ka na lang Kuya, babangon? puro kabiro. Naku, hindi ako nagbibiro. Hindi, ang tinuturo ko sa iyo ay kaligtasan. Kung sino yung tunay na Diyos na makapagliligtas sa iyo. Hayaan kuya, darating din tayo dyan. Kailan pa yung sinasabi mong darating kung kailan uli na ang lahat? Eh, hindi naman siguro. Eh, sandali nga kuya. At magpapakwala ko ng tubig. Laila! Kamukha nga ng tubig. At andito, Lolo Shano. Dali. Kuya, ano mo na tubig? At Ne. inuuho sa mga Ne. salita mo. Oh, kuya. Pagkano, isama mo na dito si Laila kapag ka nag-church ka, ha? Oh, sige kuya. Wala po. Wala po. Kumusta na? Kumusta naman? Eh, kahit nasa ganyang kalagayan
dapat maipakita mo sa mga anak mo na kailangan natin ng Panginoon. Babasahan kita ng ano maintindihan mo naman. Babasahan kita sa nakasulat sa 1:5, talatang 39. Ano pa kay? Diba, mainam naman pala ikaw pa rin nakakalakad na. Sit po ka na at ano, kami napunta dito para basahan ka uli ng mabuting balita ng ating Panginoon. Nakakatuwa naman at ikaw pa rin nakakalakad na. Praise God. Dapat magpapasalamat ka sa Panginoon ha. Yung kalakasan ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya yan dapat magpapasalamat. Basta lagi mong iisipin na wala tayong magagawa naman pag nawala tayo sa Panginoon. Kaya ikaw ay lagi lalapit sa Panginoon ha. Lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay nasa Biblia ha. Kaya ikaw ay maging huwaran din sa mga anak mo. Yung paggaling mo ay huwag ka nang babalik sa bisyo. Naiintindihan mo ba ako? Yun ha? Maraming salamat po sa pag-share nyo ng magandang buhay ni Lolo Marciano sa amin at sa 1 taon na pagiging tapat ng ating Panginoon sa Kanya at sa 100 taon ng paglilingkod niya sa ating Panginoon. Congratulations po at happy birthday po kay Lolo Marciano. Thank you. God bless po. Hi! Hello po mga kapatid! Ayan, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa ating kabukiran kung saan po ang ating pong mahal na si Lolo Marciano ay talagang ito ang kanyang iniibig na laging puntahan sapagkat siya po ay laman lagi ng kabukiran. Yan. Katulad din po ng inyong lingkod. Yan. Siya po ay nature lover din. At makita po natin ang katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, sinabi nga ng ating Panginoon na kung magiging tapat lang tayo sa paglilingkod sa Kanya, ay bibigyan niya tayo ng maraming kaarawan. At saan po natin tumatatagpuan mga kapatid? Ang sabi po rito, no? Una po ay sinabi ng ating Panginoon sa 100, no? Awit 100, talatang 5. Sinabi po niya, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. So talagang yung kanyang pangako ay talagang remain hanggang ngayon. At alam naman natin, pagka ang Panginoon ang nangako ay sigurado, totoo at tunay, hindi nagmamaliw ang ating Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako. At sinabi din po niya, no, sa Kawikaan 9, basahin nga po natin ang sinabi po niya sa Kawikaan 9, talatang 10 hanggang 11. Ang sabi po niya rito, no, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ito po yung lagi sinasabi ni Lolo Marciano sa atin, na pasimula ng karunungan po ay ang pagkakaroon nga ng takot sa ating Panginoon. At sinabi po rito sa 11, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan, at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. At iyon po ang ikinaloob niya sa ating lingkod na si Lolo Marciano, kung saan siya po yung matanda natin sa ating pananampalataya o sa iglesia, no? Sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, at pinatunayan ng Panginoon na tapat ang kanyang pangako sapagkat ngayon po ay April 11, 2021, siya po ay ganap ng 100 taon sa kanya pong gulang at sa kanya pong kaarawan na pinagpala ng ating Panginoon. So napakatapat po talaga ng ating Panginoon sa kanyang pangako. At makikita niyo po ang kaliksihan pa rin sa kanyang pangatawan. Nakita niyo po sa ating video, di ba? Kung paano niya ginampanan yung hardship na kanyang dinaanan. Tiniis niya ang lahat, panlilibak sa kanya ng kanyang kapwa. Ang napakasakit, no, na pananaw ng ibang tao sa kanya at maging ng kanyang mga mahal sa buhay ay marami siyang nakatunggali. Subalit, nanatili siyang matibay sa pananampalataya sa ating Panginoon. At eto nga po, nagkamit siya ng biyaya na mula sa ating Panginoon sapagkat inabot niya ang 100 taong pangako ng ating Panginoon sa sino mang tapat na naglilingkod para po sa kanya. Kaya sa iyo, Lolo Marciano, happy 100 years of God's faithfulness, at talaga namang umaasa kami na ito'y madadagdagan pa. Sana makapiling ka pa namin ng matagal sa sanlibutang ito at maging patuloy kang magandang halimbawa sa bawat isa, at talaga namang masundan ng iyong yapak ng mga next generation sa iyong mga salit-saling lahi. Kaya po sa inyo, Lolo, congratulations po, and we are very proud of you na kayo po ay naging part ng aming mga buhay. At sa inyo pong lahat, lagi po nating sinasabi, para po hindi tayo nagkakamali ng ating mga landas, God first,
para hindi po tayo nagkakamali ng ating mga landas at hindi po tayo naliligaw sa ating mga desisyon sa ating mga buhay. Hanggang sa muli po, ako po si Sister Maricar Ong. Paalam po sa inyong lahat. God bless po. Panginoon, minamahal kita, paglingkuran kita habang nabubuhay. Lumaksaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako'y susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad at iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mong lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako'y susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, Hayaan po yan. Darating din tayo dyan. Kailan pa yung sinasabi mong darating kung kailan muli na ang lahat? Ito lang. Kuya, ano po na tubig? Kuya! Eric! Ikaw na gumawa nito. Hindi ko kasi kaya eh. Sabi na nga. Mga anak! Eric, Lysie! Gagawin yung mga bantay natin. Dala nyo. Andiyan na natin. Loob mo na. Mga kapatid, tara, sumama sa amin. Ang maranasan mong makinig ng Biblia. Tara na kapatid. Sumama ka na. Baka padating na ako, kapatid. Ay, halika na. Mga kapatid, ngayon po ang tatawagin natin ay ang mula susulungan ang gagawin. Talaga itong mga buwang agyan na to. Sasama pa ako sa kalokohan.
O Johnny, iwi mo na yung asawa mo. Elsa. Tara, sumama ka na sa akin. Hindi ako sasama. Buo na ang desisyon ko. Kaya talagang mas marunong ako sa inyo. Meron akong 3 diploma, elementarya, high school, at college. Ay, saka na lang. Pag tsaka nyo na lang ako kulitin. Dito na naman ba kayo? Hindi ba kayo titingin? Ha? Ano ba gusto nyo? Ano pa, Kay? Diba, mainam naman pala ikaw pa rin nakakalakad na. Gusto mo Diyos ha? Magandang hapon. Pagpunta rito, puro Biblia, puro Biblia. Inilalahat. Kaya wala na kaming kapitbahay, wala na kaming kamag-anak. Lord. Yung food ko naman ay dito ko nagdalhin. At tadyang na yung aking mga pananim. Magandang hapon. Game na nga eh. Ano ba, may sasakin? Sabi mo, wait. wait. Baka naiinip na din na... Ulitin niya! Very good. Salamat naman. Ano ba kayo galing tayo? Ulit nandito ka pala tayo. Inamo ko po ang Sama-sama lang Hindi ako sasama. Buo na ang desisyon ko. Ano ba? Kung gusto mo, ako ang maghahatid sa'yo sa kanya bukas. Kaya yung aling nalalaman. Okay. Naman ba yun eh? Wait. Ang mga inaral ko sa'yo eh. Ano ba? Ang inaral ko tayo eh. Kamusta ka na ba? Ang mga inaral ko tayo eh. Mga tatandaan mo. At matuto ka at maumalik ka at mamamamamam. Sabay natin purihin ang Diyos. Wala. Okay, 1, 2, 3. Ay, hindi brother sabi ko Wait. Balik. Tapos may Bible sa akin yung ginagawa niyo eh. Ano pala? Tapos yung pama sa amin yung Bible sa akin yung ginagawa niyo eh. Ulit. O, Marciano, nakapag-gaya ka? Ibang-iba na kayo ngayon ah. Dati-dati, ang dala-dala nyo, bomba na sitaw. Tapos may hila-hila kayong kalabaw. Pero ngayon... Kayo na lang. Baka kung saan pa tayo mapunta, baka sumibro tayo sa langit. Para ito mga... Dito ba? Talaga itong mga tao to, baka sumubra sa langit. Talaga yung mga... ayos na. Lakad. Aray, lakad. Talaga itong mga buong aginator. Sasama pa ako sa kalokohan. Nakauwi na lang. Ay, sandali. Pasok. Napaka-importante na. Ayun.
Sama-sama na magpapoy sa ngalan niya. Ang Sa lahat gawa ng ng Diablo ay tutulungan.